Atensyon mga Filipino senior citizens, paano maka-apply at makasama dito sa Universal Social Pension? Yan natin pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na mga Filipino senior citizens. Paano nga ba kayo mag-apply o makasama dito sa Universal Social Pension? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Eto na nga po no, mga senior citizens, dahil buwan na tayo ngayon ng February 2025, abay atin pong kumustahin ang latest update sa Universal Social Pension, kung saan po, paano nga ba dito maka-apply, paano makasama, no? Magkano naman po ang makukuha dito sa Universal Social Pension at sino-sino ba ang makakasama dito? Pwede na ba mag-apply ngayon? So, ilan po yan sa mga katanungan na gusto nating bigyan ng kaliwanagan sa episode na ito. So, unang-una po, para makapag-apply dito sa Universal Social Pension, ay dapat po kayo ay tutungtong sa edad na 60 years old pataas. Kasi yan po yan yung senior citizen na kinikilala na edad 60 years old pataas, no? So, other than that, wala na pong other qualification dahil wala na kasing pinipili itong Universal Social Pension, no? Maging ikaw ay indigent or hindi, mayaman o mahirap, may pensyon sa SSS, GSIS, PIVAO o wala, no? May kaya o wala, may hanap buhay o wala, lahat po kasama na, basta 60 years old pataas at basta ikaw ay Filipino senior citizen, abay makakasali ka na, makakakuha ka na ng Universal Social Pension. So magkano ba ang makukuha dito? So ayon po sa ating mga may akda, no, so sinabi po ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, isa sa may akda nitong Universal Social Pension, ay sa unang taon na pag-i-implement nito ay magsisimula po ang pamamahagi sa 500 pesos buwanan na pensyon. So 500 pesos, then every year ay dadagdagan po ng 100 piso, so magiging 600 pesos. Then, next year ay magiging 700 pesos hanggang pagsapit po ng 5 taon ay makukompleto po ang 1,000 piso na buwanang pensyon, mga ka-vlogs, under the Universal Social Pension Bill. So, ang tanong ngayon, pwede na ba mag-apply? Pwede na ba magpasa ng application form? Saan ito isasubmit? Saan po ba mag-a-apply? Well, ang kasagutan po ay hindi pa po pwede mag-apply sa ngayon, no? Wala pa pong aplikasyon ang tinatanggap sa ngayon sapagkat itong ating Universal Social Pension Bill ay bill pa lamang po siya. Panukala pa lamang po siya at ito nga po ay aprobado pa lang sa Kongreso o Kamara. No, kung niyo pong maalala, inaprobahan ito noong mga nakaraang taon pa, no? 2024 pa ito, no? Matapos itong aprobahan sa third and final reading dyan sa Kamara, mga ka-vlogs. And naungkat lamang ito ngayong 2025, no? Naungkat lamang ito sapagkat 8 buwan na itong nakabinbin sa Senado. Kasi after sa Kamara ay kailangan itong dadaan sa Senado para doon naman po ito pagdidebatihan, himay-himayin kung ito ba ay para sa kapakanan
no, ng ating mga senior citizen at kung ito ba ay nararapat na maging isang ganap na batas at maaprubahan yan sa Senado. So, 8 buwan ito nakabinbin sa komitiba ni Senator Amy Marcos. Kaya naman po nananawagan ang ating mga senior citizens, no? Kabilang po ang mga may akda dyan sa panukalang yan, dyan sa Kamara, na maging prioridad sana ito sa komitiba ni Senator Amy Marcos para mahabol kahit papano para maging isang ganap na batas maaprubahan dyan sa Senado bago po matapos ang May 12, 2025 national and midterm election. No, yun po yung hinahabol ngayon ng ating Senior Citizen Party List, mga may akda nitong Universal Social Pension Bill na sana maging prioridad dito. Kaso lang, no, mayroon tayong problema sapagkat kahapon po nagsara na, no, last session na po ng ang Senado. So ang pagbabalik po ng Senado is June 2 pa, no? So parang malabo na, hindi na talaga ito magiging ganap na batas ngayon, no? Bago matapos ang tinatawag natin na national and midterm election. So mag-aantay tayo sa next session ng Senado, no? Magre-resume ang Senado po June 2, 2025, alas 3 ng hapon. So, yan po ang ating pagkakaabangan. Sana maging prioridad na ito sa susunod po na sesyon ng Senado. Alam niyo, napakaganda talaga itong Universal Social Pension Bill. Kung magiging batas ito, naku po, lahat ng mga senior citizen matutuwa dito dahil lahat po, mayaman o mahirap, may pensyon o wala, may kaya o wala, indigent o hindi, lahat po ay makakatanggap ng pensyon mula sa gobyerno, no? 1,000 po yan buwan ng pensyon. So, meron naman pong pondo, no? As per mga may akda, no? Meron namang sapat na pondo ang gobyerno. Kakayanin naman po daw ng gobyerno ang pamimigay nito na hindi na kailangan mangutang sa ibang bansa, no? Na hindi na kailangan po mag-loan sa ibang bansa para punduhan ito. So, kakayanin daw ito ng gobyerno, mga ka-vlogs. Kaya, talagang sigurado itong Universal Social Pension Bill bago po lumusot at naaproba sa Kamara, talagang siniguro ng mga may akda na ito ay hindi po masasayang, no, kung ito ay aprobahan sa Kamara at yun nga po ang panawagan nila na sana aprobahan po sa Senado at na makarating na ito sa Pangulo, no, sa kay President Marcos at na mapirmahan at na maging isang ganap na batas ang Universal Social Pension Bill. Kaya sa ngayon po, sa mga nagtatanong ha, mga senior citizens, no, sa ngayon po ay wala pang aplikasyon, hindi pa po kayo pwedeng mag-submit ng aplikasyon dahil unang-una, hindi pa siya batas. No, pangalawa, ay hindi pa natin alam ang IRR or Implementing Rules and Regulation na napaloob sa nasabing Universal Social Pension Bill. No? So, antayin na lamang natin na magbalik po ang sesyon ng Senado sa June 2, 2025, no? Para atin po yung malaman kung lulusot nga ba o susuportahan nga ba ang ating mga senador. No, lalong-lalo pa mag-election na ngayong May, baka meron pong matatanggal na mga senador sa ngayon, mga hindi mananalo, baka meron pong mga bagong papasok na bagong senador. So, marami ang mangyayari, no, sa pagbabalik dito sa sesyon ng Senado ngayong June 2, 2025, mga kablas. Kaya yan ating abangan, no, dahil isa itong Universal Social Pension Bill ang magiging agenda sa susunod na sesyon ng Senado. Kaya naman mga senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pagkilakip lang po pangalan at taga saan kayo bago ako magtapos sa video na to. Kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click yung mga ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now.
Sana hindi naging gabay ang video na to at paano pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa ayuda programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. Kung meron pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na rin po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Tipao na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.